Malapit nang maging abot kamay ang mas maginhawa pang biyahe sa Metro Manila. Ito ay dahil sa nalalapit na pagtatapos ng konstruksyon ng Metro Manila Skyway Stage 3 Project, Section 2A sa May Pandacan, Manila. Pamahalaan, tiniyak na hindi maapektuhan ng pagsirit ng presyo ng langis ang mga big-ticket projects ng gobyerno. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Mas mabilis na biyahe ang inaasahan kapag natapos ang Metro Manila Skyway Stage 3 Project, Section 2A sa Pandacan, Manila. Ang 1.2-kilometer interconnection structure na may 2x2 elevated lanes ay magdurugtong sa Skyway Stage 3 at NLEX-SLEX Connector Road at magpapabilis ng biyahe mula SLEX patungong NLEX at vice versa. Ininspeksyon ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, DPWH Secretary Vince Dizon at TRB Executive Director J.R. Tugade ang proyekto na naantala ng 6 na taon dahil sa right-of-way issues. Sa ngayon, 98% na ang proyekto at inaasang matatapos sa ikalawang bahagi ng 2027. Tinatayang 30,000 sasakyan ang daraan dito araw-araw. Kung tayo po babiyahe mula Buendia papuntang port area, kapag in an ordinary day, kapag medyo maswerte po kayo, abutin kayo ng 2 oras. Kapag natapos po ito, abutin lang po tayo ng 25 to 30 minutes. Pinapabilis na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto upang agad maramdaman ang benepisyo nito sa transportasyon at kalakalan. Madidecongest pati yung sa port area natin kasi yung Smart Connect dumadaan doon. Ngayon, ang problema, light vehicles and trucks nagsisiksikan sa baba. 'Di ba? Dahil wala pa ito. Ngayon, pag natapos na to, yung light vehicles pwede nang sa taas na. Inaasahan ding luluwag ang trapiko sa Dalpan, Manila. Mananatiling regulated ng Toll Regulatory Board ang toll kapag natapos ang Section 2A. Samantala, tiniyak ng DOTR at DPWH na hindi maaapektuhan ang mga big-ticket projects sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa tensyon sa Middle East. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at MRT-7. Ang utos lang sa atin ng ating Pangulo is tuloy-tuloy lang yung mga construction, especially those big-ticket projects. At huwag sana maging rason itong nangyayari ngayon, nakaguluhan sa gitnang silangan, na itigil ang ating mga construction. Tinutukan din ng DOTR at DPWH ang implementasyon ng 4-day workweek maliban sa mga nasa critical operations sa transportasyon at mga proyekto ng pamahalaan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.